Magandang umaga, ito ay Hunyo 4, 2024, mula sa Branham Tabernacle. Ang mga agila ay nagtitipon ng sama-sama sa liham mula kay kapatid na Joseph Branham. Minamahal na maharlikang binhi ni Abraham. Nagpapadala ako ng mga pagbati sa buong mundo sa kanila na nagtitipon, nakikinig sa pamagitan ng pagkabit. Pinapakain ang kanilang mga kaluluwa ng sariwang bagong mana na bumabagsak mula sa langit. Ikaw ang binili ng dugo ni Jesus Kristo mismo. Panginoong Hesus, dalangin ko na pahiran mo ang mga salita ngayong gabi sa pangdinig ng bawat tainga na nasa ilalim ng banal na tunog at kung mayroong man dito o nakikinig sa buong bansa. Pinahira ng Diyos ang mga tainga ng bawat isa sa atin habang tayo ay nakikinig mula sa buong mundo at naririnig ang banal na tunog ng tinig ng Diyos na nagsasalita sa atin. Ganito ang sabi ng Panginoon. Tayo ang tunay, ipinanganak na muli na iglesia ng Diyos na naniwala sa bawat salita ng Diyos sa harap ng anumang ito. Dahil ito ang tunay na walang halong tinig ng Diyos na nagsasalita. Ipinakikita ng Diyos ang kanyang sarili sa atin, ang kanyang nobya na iglesia. Hindi kami ang tagapagdala ng binhi. Tayo ang binhing maharlika. Ang kabuuan ng kanyang buhay na sa kanya ay nagbunga muli ng kanyang sarili sa amin. Ang tunay, iglesia ng Diyos na naglalabas ng buong salita ng Diyos sa kapuspusan nito at sa lakas nito. Hindi na magkaroon ng anumang kapanahunan ng iglesia pagkatapos ito. Nasa dulo na tayo, mga kapatid. Nandito kami, nakarating na kami. Salamat sa Diyos. Nasa dulo na tayo, nakarating na tayo. Nakilala na nobya kung sino tayo. Panahon na ng binhing nobya. Ang mga talukap ay patay na. Ang mga talukap ay natuyo. Tayo ang isinilang na birhin na salita ng Diyos na nahayag. Si Jesus Kristo ay siya ring kahapon, ngayon at magpakailanman. Hindi tayo tatantanan, hindi magkaroon ng taong hahawak sa atin. Kami ang birhin na kapanganakan ng nobya. Tayo ay inutusan ng Diyos na manatiling tapat sa dalisay na birhin na salita. Ang binhi ay dapat maupo sa presensya ng anak. Ang banal na espiritu, ang tinig ng anak ng tao upang ito ay mahinog. At sa amin, iisa lamang ang paraan, press play, at pakinggan mismo ang tinig ng anak ng tao. At sinasabi ko na mayroong isang hinirang na iglesia sa isang lugar sa mundong ito na humihila at humiwalay sa mga bagay na yon, at ang pagpakita ng Diyos ay nakakuha ng atensyon nito na sa mga huling araw na tayo. Kami ay mga agila ng Diyos, walang kompromiso sa amin. Sariwang mana lang ang makakain natin para kaming mga baka sa kwadra. Kumakain lang kami ng nakaimbak ng pagkain na ibinigay sa amin. Nakikita natin ang mga agila ng Diyos sa buong mundo na gusto ang sariwang mana na iyon. Patuloy silang naghahanap hanggang sa matagpuan nila ito. Sila ay lilipad ng mas mataas at mas mataas. Kung walang tao sa lambak na ito, magtataas siya ng kaunti. Nais nilang sariwa ng salita ng Diyos mula sa tinig ng Diyos. Ang kanilang walang hanggang na patutunguhan ay nakasalalay dito, kung nasaan ang sariwang karni. Nagtitipon ang mga agila. Ang kanyang espiritu ay dumating sa atin upang gawin ang parehong mga bagay na kanyang ginawa. Ito ang muling pagpaparami ng buti. Kami ay ang mahalagang binhi ng pananampalataya ni Abraham na kumukuha ng lahat ng bagay na salungat sa salita ng Diyos at tinatawag itong parang hindi. Hindi tayo maaaring mag-alinlangan o magkamali sa isang salita ng Diyos sapagkat naniniwala tayo
na ito ay ganito ang sabi ng Panginoon. Si Jesus Kristo ay siya ring kahapon, ngayon, at magpakailanman. Mahal na Diyos, huwag nating talikuran ito para sa ilang kahangalan ng mundo, ngunit tanggapin natin siya ngayong gabi ng buong puso. Panginoon, lumikha sa akin ng isang mabuting espiritu, ang espiritu ng buhay, upang ako ay maniwala sa lahat ng iyong mga salita at tanggapin si Jesus ang salita. Siya pa rin ang kahapon, ngayon at magpakailanman, at maniwala ngayon sa bahaging nakalaan. Sa kapanahunang ito, ipagkaloob mo, Panginoon. Hinihiling ko ito sa pangalan ni Jesus. Nais kitang anyayahan na pakinggan ang pinagtibay na tinig ng Diyos para sa huling panahon habang binibigyan niya tayo ng pagkain ng agila. Ang pangako ng Diyos, kailangan ng isang berhin na paniniwala sa salita ng Diyos na ito upang maging kanyang nobya. Brother Joseph Branham, oras, alas 12 ng tanghali, oras ng Jeffersonville. Minsay, ang binhi ay hindi kasamang tagapagmana, ang talukap, 65:02-18. Mga banal na kasulatan. San Mateo, Kapitulo 24, versikulo 24. San Lucas, Kapitulo 17, versikulo 30. San Juan, Kapitulo 5, versikulo 24. At San Juan, Kapitulo 14, versikulo 12. Roma, Kapitulo 8, versikulo 1. Galacia, Kapitulo 4, versikulo 27 hanggang 31. Hebreo, Kapitulo 13, versikulo 8. Unang Juan, Kapitulo 5, versikulo 7. Pahayag, Kapitulo 10. At Malakias, Kapitulo 4. Ngunit kapag dumating ka para sabihin, ako at ang aking Ama ay isa, at ang iba pang mga bagay na ito, pagkatapos ay humiwalay ang talukap mula dito. Ngunit ang tunay na iglesia na nobya ay maglalabas ng buong salita ng Diyos sa kapunuan nito at sa lakas nito, sapagkat siya ay siya ring kahapon, ngayon at magpakailanman. 65-0218. Ang binhi ay hindi kasamang tagapagmana, ang talukap. Reverend William Marion Branham. Si Jesus Kristo ay siya ring kahapon, ngayon at magpakailanman. Isang espiritong dumating sa nobya upang gawin ang parehong mga bagay na kanyang ginawa. Kita mo, ito ang muling pagpaparami ng botel. 65-0218. Ang binhi ay hindi kasamang tagapagmana, ang talukap. Reverend William Marion Branham. Ito ang nagtatapos sa sulat mula kay Brother Joseph Branham. Hanggang sa susunod, pagpalain kayo ng Diyos at Shalom. www.branhamtabernacle.org www.sbfellowship.info